Magandang araw mga insan, ako ang inyong banat insan. Ngayong araw nandito tayo sa isang matapang at makatotohanang reaksyon. Grabe to mga insan, no? Alam nyo bang bukod kay BBM, mga NPA, yung mga makakalibang grupo, etong mga kapulisan ngayon sa pamumuno ni General Torre, nila Boying Rimulya, at ng utol niya na si John Vic Rimulya, at marami pa pong iba na galit di umano aayaw kay dating Pangulong Digong Duterte. Meron pa po iba na ayaw talaga kay dating Pangulong Digong Duterte. Medyo nabubulol tayo mga insan, no? At magugulat kayo sa ipapakita ko sa inyo na ito yung totoong may ayaw talaga. Kasi malaki ang naging epekto nung naging presidente si Tatay Digong Duterte dito sa mga ito. Magugulat kayo mga insan kung sino yung mga tinutukoy ko. Hindi lang to isa, marami to dito sa Pilipinas. At panigurado ako kapag napanood nyo to at nakita nyo yung sinasabi ko, mapag-iisip din kayo na totoo siguro na ayaw nila. Kasi unang-una, kaya ako nasabi mga insan na ayaw talaga nila o galit sila. Ayaw nila kay dating Pangulong Digong Duterte. Kasi nung naging presidente siya, natatandaan nyo, nung naging presidente siya, siningil niya yung mga to. Siningil niya doon sa mga kulang na binabayarang buwis. O siguro alam nyo na po, may idea na po kayo mga insan kung sino yung tinutukoy ko na mas ayaw talaga kay Tatay Digong Duterte. Kasi hindi nila hindi nila napanghawakan sa liig. Kumbaga hindi nila nakontrol si Tatay Digong Duterte. Napasunod sa gusto nilang papuntahin o maging sunod-sunuran sa kanila. Bagkos siningil pa po sila doon sa mga kulang na buwis na ibinibigay nila mga insan. So siguro alam niyo na po, 'di ba? Ito yung mga mayayaman, yung mga oligaryo, mga oligarch dito sa Pilipinas. Sila po yung totoong ayaw kay Tatay Digong Duterte. O sige, tanong ko po sa inyo mga insan. Sinong politiko dito sa Pilipinas ang walang nasa likod ng mga negosyante? Ibig sabihin wala silang contact, wala silang financer na negosyante. 'Di ba? Maging yung politiko nga, negosyante rin 'yan eh. Alam naman po natin yan kahit sa lugar natin. Aminin nyo man sa hindi. Maging yung politiko ninyo dyan, yung kumakandidato dyan sa inyo, ay negosyante rin. Imposible naman na walang kasosyo yan. So meron ako ibabahaging video sa inyo, mga insan, na kung saan pinaliwanag niya rito na kung bakit ayaw ng mga oligarch na to kay dating presidente Digong Duterte. O ito mga insan. Saglit lang at hanapin lang natin. Papanood ko po sa inyo kung ano tong tinutukoy ko na video. Galing po ito kay interview po ito kay Malu Diquia. At pinaliwanag niya rito kung bakit ayaw ng mga oligarchs na yan kay Tatay Digong Duterte. At siyempre habang pinapanood natin yung video na to, kayo mismo pag-isipan nyo kung may sense ba o may katotohanan ba yung sinasabi dito ni Malu Diquia. So alam ko political analyst po ito. Comment nyo na lang po kung ano yung pinakatabaw niya. Ito po mga insan. Ayaw nila kay Duterte. Yung si Presidente Duterte. Sa tingin ko lahat ng ayaw kay President Duterte, Rodrigo Duterte, lahat na naging kaaway niya, lahat na business interest na question niya, lahat yan nagsama-sama may ng puwersa para totally reject ang isang Duterte. Makikita naman natin 6 na taon na pinaghirapan niya ng paninilbihan sa bayan. Anong ibig sabihin pinaghirapan? Yung frontline services na ayos. Example, mahaba na ang
lisensya, mahaba na ang pahina ng passport, sinorte niya yung requirement ng birth certificate para sa first time. Tama, Tatay Digong Duterte yan, So mga marami siyang insan. ginawa apart from yung usapan sa droga at saka sa pagsulba with finality. Yung 50 at that time, it was 53 years of the CPP, NPA, NDF. Yan, isa pa yan, yung mga pinagsama NPA mo na to, yan. Galit makikita yan kay mo Tatay talagang Digong may Duterte. ang nangyayari ngayon. Humina sila dahil kay Sinasama Tatay yung Digong eh. anak. Pati yung build maganda eh. Oo, pati yan. Yung infrastructure development, maganda ang plano. Kaya nga nung tumakbo yung anak, lahat tayo nag-ambisyon dun sa continuity. Na matuloy, yung build. Kasi yun ang kailangan natin. Imaginein mo 5% of GDP was used for public infrastructure. Ngayon, wala na yan. So, mahalagang parte ng kasaysayan natin, yung nagawa ni Duterte, yun nga lang, si Duterte outlier. Hindi, kampanya, kailangan mo ng pondo, hindi siya humingi ng pondo dun sa mga nandito sa Metro Manila, sa NCR. Ang tumulong sa kanya, Mindanao. Late siya sa ball game. Hindi siya nag-rely on political world leaders. Dalawa lang ang gobernadora na sumuporta sa kanya. So talagang tinapon niya yung playbook, pero nanalo. Ngayon, nakikita natin, parang gusto ng lahat na naisatabi na tahimik ng 6 na taon, balikan siya. At ito na nga, sa Quadcom, di ba, lumabas siya, sa Senado, lumabas siya. Ang anak niya, dahil isang Duterte, sa simula pa lang, gusto ng alsin. Bakit ayaw ng So, yun mga insan. Alinaw naman yun. Di ba? Kung nangampanya si Tatay Digong Duterte nung panahon niya sa pagiging presidente, wala siyang hiningin tulong dito sa lalo sa mga mayamang negosyante. Wala siyang hininging tulong doon sa mga negosyante rito. Kasi kung naalala ko, nung interview siya, ayaw niya magkaroon ng utang na loob. Kaya Mindanawan, mga taga-probinsya yung tumulong sa kanya. Hindi lang po natin din sigurado mga insan kung baka may mga negosyante rin doon sa kanila na mga malalapit nilang kaibigan yung tumulong sa kanila. Pero yung mga lalaking oligaryo dito, mga oligarch dito sa NCR, wala po. Kaya may sense din eh. May sense din kung bakit galit sila kay Tatay Digong Duterte. 'Di ba? Kung bakit nila pinagtulong-tulungan ngayon si Tatay Digong Duterte. Kasi hindi nila mapanghawakan sa liig. Hindi nila kayang kontrolin. Malaking balakid sa mga pangarap nila dito sa Pilipinas yung ginagawa ni Tatay Digong Duterte. Tutuloy natin yung video mga insan. Hindi nag-play. mga movers and shakers dito sa national ang matandang Duterte? Kasi iba siya. Hindi siya katulad nila. Tingnan natin konti mga insan. Ito yung may tanong kasi sa kanya dito. Ang gobernadora na sumuporta sa kanya. So talagang tinapon niya yung playbook, pero nanalo. Ngayon, nakikita natin, parang gusto ng lahat na naisatabi na tahimik ng 6 na taon, balikan siya. At ito na nga, sa Quadcom, di ba, lumabas siya, sa Senado, lumabas siya. Ang anak niya, dahil isang Duterte, sa simula pa lang, gusto ng alsin. Bakit ayaw ng mga movers and shakers dito sa national ang matandang Duterte? Kasi iba siya. Hindi siya katulad nila. Na hindi sa lumuhod, hindi sa lumuhod? Yes, Ganun yes. ba? Oo, hindi nanghingi, hindi walang Totoo sutuba. pala yung parang Bisaya ka eh. Pero actually, masakit nga yan dahil nakita mo naman yung pagbabago. Ano ba ang hahanapin mo? Kahit na yung crisis na ginawa ng mabuti, na-handle niya ng tama eh. Tama mga insan. Pumunta doon. Nagpusang pumunta ron si Tatay Digong. Kahit sa COVID. Na marami nun. Wala namang leader sa COVID eh. Pero he made the hard decisions. Ang importante sa Nakisakripisyo dyan ni Tatay Digong Duterte sa COVID, mga insan. Anybody else. Yeah. At siya ang sisisihin. Consistent siya. Dun sa Senado, sinabi niya, tungkol sa war on drugs, ako sisihin nyo, wag yung mga tao ko. The buck stops at me. That's right. Ma'am, pwede ba nating brutally frank aminin na ang hypocrisy ay nananaig dahil sa mga politiko at
sa oligarkiya. Oo, ever since naman yan ang problema ng Pilipinas eh. Yung uri ng politiko natin at uri ng oligarkiya. Ayan, na mga may oligaryo control at saka politiko. Kung titingnan nyo, sa bawat eleksyon, ang oligarkiya napakahalaga, lalo na pagdating sa fund donors. No? Napaka-importante yan. Merong matitinong oligarkiya at merong oligarkiya na sabihin na natin, kailangan ma-return on investment ang ginastos sa'yo. Ayun ang problema, no? Nasisira yung spirit ng true leadership. Kaya yung issue na dapat may public finance sa kampanya, parating sinasabi nun. Kasi doon sa ibang bansa, may state funding. Pero wala tayong political party eh. Yung political party natin, nakikreate, nawawala tuwing eleksyon. Multi-party Oo, system tayo. oo. Hindi tulad ng ibang bansa, dalawa lang. Oo, mas maganda ng dalawa kasi kontrolado mo lahat eh. Oo, tapos may training. Kung hindi ka nasa posisyon, yung hindi sa posisyon, para siyang shadow government na natututo. Okay, malalim ito. Tama mga insan, no? Ako, pabor ako dun eh, na dalawa na lang sana yung political party dito sa Pilipinas. Diba? Kasi sobrang dami. Ang nangyayari, magulo. Bukod sa magulo, halos ayaw na sumunod ng iba dun sa mga pag natalo sila, hindi na lang sinusunod yung nanalo. Diba wala silang pakialam dun sa nanalo, hindi na nila nire-respeto. At only in the Philippines lang din mga insan na pagkatapos ng termino mo, panigurado may kaso ka na. Nakakabilib dito talaga sa atin, ano? Pero iba si Tatay Digong Duterte, mga insan. Paniwalaan nyo man sa hindi, pero nung nanalo, 'di ba? Nung nanalo naging presidente si Tatay Digong Duterte, hindi niya pinakulong si Pinoy. 'Di ba? Pinalibing pa ni Tatay Digong Duterte si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani na ikinagalit ng maraming tao, ng mga kakamping, ng mga dilawad. Galit na galit sila, lalo na yung dilawad, galit na galit sila. At itong mga NPA na to nagsusumigaw, galit din sila dahil diktator nga daw, diktador si Marcos. Ang dami daw namatay din ng mga panahon na yun, pero nakakapagtaka, mas maraming namatay nung panahon na yun, martial law, dahil mahaba yun, pero hindi mo lang napadala sa ICC, ito walang kaso ng ICC. Kidding aside mga insan, di ba? Pero kung iisipin natin, yung dating magkaaway na, magkakamay na pinagtulong-tulungan nila si Tatay Digong Duterte. Hindi naman nakakagulat na mag-traitor sila. Ganun naman talaga. Kapag hindi nila makuha yung gusto nilang gawin, tatraidorin na lang nila yung kapwa nila. Kayo mga insan, tingin nyo, may katotohanan ba to na ayaw ng mga oligaryo? Iba lang naman yung mga kay Tatay Digong Duterte, o sila Marcos lang talaga, itong mga NPA na to at yung kampon nga nitong mga ni Marcos yung ayaw kay Tatay Digong Duterte. Mag-comment na kayo, pag-usapan natin yan. At maraming salamat sa inyong panonood. Kaya lagi kayong mag-iingat. God bless you all po.